Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Good morning, good morning. Hindi, good afternoon na pala. Happy Sunday. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Attorney Baligod, ha? Na kung saan ay bigla na lang hong sumulpot, ha? Dito sa usaping politika. Na kung saan ay meron hong ginawang press conference at meron hong iniharap na ex-marines, 18 dating mga sundalo, na kung saan ito raw ho ay mga naging security, mga dating security ho ni Saldico, at may mga ibinunyag kuno na sila daw ho yung naghatid ho ng mga pera kay Ninong Martin tuloy. Lagi ako nagkakamali doon. Dito kay dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos, at may ginawa rin ho silang akusasyon ho dito kay dating Senador Antonio Trillanes na kung saan ay binigyan daw ito ni Saldico ng $2 million para ipanggastos dito sa mga investigador ho ng ICC na pumasok ho rito noong mga nakaraang taon. Ang problema mga kababayan, mga ka-analyze, wala pa hong 24 oras matapos ho ang kanyang ginawang press con. Samut-sari na ho ang nangyaring pagsita sa kanyang ginawang press con kasama itong 18 sundalo dahil may mga butas at hindi ka panipaniwala sa kanyang mga ginawang pahayag or statement. Pati ho yung mga larawan na kung saan ay hindi mismong larawan ho yung pinakita niya, yung original, hindi. Mga nakaprint. At wala naman nakaakibat na yung mga picture na yan ay ano ba yan? May authentication na ba yan? Authenticated na ba yan? Dumaan na ba yan sa authentication ng PNP or NBI na yung mga larawan na yan is legit? Meron ba? Ay dapat meron na, di ba? Para may malaman kung yung mga picture ho na yan ay hindi edited dahil uso ang AI ngayon. Hindi ho basta larawan ho yung pinakikita dyan. Malaking tao ang involved ho dyan, especially yung isa, Panghulo ho ng Republika ng Pilipinas. Pinakamataas ho na posisyon sa gobyerno. Hindi dapat bigla-bigla ka na magpapakita ng larawan dyan. Kailangan dyan, bago ka magpa-press con, naka-authenticated na dapat yung mga larawan na yan. Kung original o hindi. Hindi, naka-print lang sa coupon ban. Hindi nyo nga pinakita yung original. Naglabasan ho sa social media, Facebook, na kung saan, pati ho yung mga larawan na ipinakita ho ni Attorney Baligod, ay may mga katanungan at may mga butas. Ito mga kababayan, halos lahat ho ng inikutang mga TV News Network ni Attorney Baligod para ho siya ma-interview dahil ho rito sa ginawa niyang press con at may hinarap ho siyang 18 mga sundalo, ex-marine, at kung sino-sino ho ang inakusahan about ho dyan sa mali-malitang bag. Halos ho lahat ng kanyang inikutang TV News Network para ma-interview siya. Siyempre, magiging mainit yan. Marami hong mag-iimbita sa kanya sa mga iba't ibang TV News Network para matanong ma-interview siya. Halos ho lahat ay naging parang siya ho ay na-cross-examine. Lumabas ho ang masasabi natin po pwedeng may mga butas kasi sinungalingan ho sa kanyang mga pahayag. Magmula ho kala Ted Pailon, kala DJ Chacha, at kung saan saang TV News Network. Ito mga kababayan, bukod ho dyan, meron hong nai-involve na dating politiko
na kung saan ay laos na, wala nang posisyon sa gobyerno, pero bigla na lang na naman sumulpot. Magsimula ito kay Gutesa eh. Si Gutesa kasi mga kababayan, mga ka-analyze, bigla na lang hong binitbit ho yan ni Marcoleta tuloy. Ni Marcoleta diyan sa Senado. Nagkagulatan nga raw yung Senado, pati ho sila Tito Sen. Pati ho yung namumunong chairperson diyan na si Senador Pampilo Lacson ay nagkagulatan dahil bigla na lang hong may bitbit na shit tuloy. May bitbit hong tao, ito si Marcoleta. Itong si Gutesa na dating ex-sundalo rin, Ngayon, nagpunta doon, panira, paratang, no, bitbit, affidavit, naging controversial pa yung affidavit na yan dahil yung pumirma daw dyan ho na abogado ay hindi naman daw niya pirma. Tapos nanira lang doon, gumawa ng issues, chismis, walang nakaakibat na documents, no, walang resibo. After nun, wala na. Hindi na nagpakita. Wala na. Para bang lumalabas, ang goal niya hindi ho para magpatunay sa kanyang mga salaysay. Nanira lang ho ng nanira. Nag-iwan lang ho ng chismis sa taong bayan tapos bigla nang umalis. Nanira nga lang. Yun lang yung goal niya. Problema, mas marami hong hindi naniniwala sa kanya sa naniniwala. Mga naniniwala lang ng mga kay Gutesa, yung kanyang mga follower ng mga DD shit, mga Duterte, nakakarampot, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero mas marami ho, milyon-milyon ho na tao na hindi ho naniniwala kay Gutesa. Parang ganito mangyayari dito. Sa 18 sundalo, dating sundalo na hinarap ho ni Attorney Baligod, ay hindi ho natin alam hanggang saan ho ito. Hindi ko natin alam kung hanggang saan ho ito. Baka bigla na lang din humawala ito katulad kay Gutesa. Sasabihin, delikado ang buhay kaya hindi na nagsisilabasan. Kaya hindi na lumalantad. Ngayon mga kababayan, mayroon pang isang involved dyan. Itong taong ito, laos na, wala nang posisyon sa gobyerno. Dati ito medyo sikat ito sa administrasyon ho ni lagi ako nagkakamali, sorry po. Dito kay dating itong nakasuhang plunder na nakalaya, nagkaroon pa ng posisyon sa gobyerno, si dating President Gloria Macapagal Arroyo, palakpakan natin. Sino pa? Itong si dating Congressman Mike Defensor. Nagkaroon ho ng pagkakataon ito hong programa na 2x2. Na ang host ho dyan ito ho nating kagalang-galang karespeto. Hinahangaan din yan. Legendary ding media journalist yan, news anchor. Walang iba. Anthony Taberna, mga kababayan, palakpakan natin. At may kasama ho dyan isang host lagi kong nakakalimutan si nakalimutan ko na naman. In-interview nila si Mike Defensor. Abay, magaling talaga ito si Anthony Taberna, pati yung kanyang co-host. Nagawa ho nilang i-advise, kausapin, paalalahanan, payuhan itong si Mike Defensor na kung saan ay maghunis tili sa paniniwala dito kay Attorney Baligod. Abay, nagulat ho ako na siya habang nanonood ay iniwan ho sa ere ni dating Congressman Mike Defensor, itong si Attorney Baligod. Nakakonbinso ni Anthony Taberna kasi nga maraming butas pati yung kay Laila de Lima. Si Jonel Tuloy. Jonel Tuloy, sorry po. Si dating senator, dating sekretary ng DOJ ito. Si Congresswoman Laila de Lima. Palakpakan niya natin to si Ma'am Laila.
Hmm. Ay talaga, tapos sasabihin nyo na naman sa Bakwin, naasar si, ano, si Lola Laila, si Lola tuloy, si Ma'am Laila. Grabe kayo. Pakinggan nyo tayo mga kababayan. Ha? Hmm. Pwede rin mangyari yung gano'n. Gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Actually, medyo mabigat yun eh. Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento. Correct. Mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga Baka masingitan. may makasingit dyan na iba ang intensyon na Kong Mike. Tama ka, Tunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So, iyan yung isang bagay na dapat talagang Ito pa nakakatawa mga kababayan, mga analyze. Bukod ho sa mga larawan picture na inilabas ho, hindi original, nakaprint lang ho yun sa papel, na mali-mali raw dineliver ho sa bahay niyo ni dating Speaker Martin Romualdez, ni Pangulong Bongbong Marcos, at pag-aakusa ho nila rito kay dating Senador Antonio Trillanes na inabutan, binigyan ho ng $2 million para ho ipang pondo pag-asikaso. Dito ho sa mga papasok na ICC investigator. Binigyan daw si dating Senador Antonio Trillanes $2 million. Ngayon, may mga butas ho yung mga picture larawan. May mga katanungan. Then, yung mga pahayag niya kay Laila de Lima, may mga butas, may katanungan. Ano pa? Pati yung mismong mga 18 sundalo, yung iba dyan may katanungan, merong na bulgar na hindi talaga mga sundalo. Ano pa? Marami. Ito nakakatawa mga kababayan, mga ka-analyze. Bukod ho doon, ang dami nilang binanggit na mga politiko na nakatanggap ng mali-malitang pera. Marami binanggit itong 18 yung ex-sundalo raw. At itong si Atty. Baligod, ang daming mga politiko. Ang nakakapagtaka, kahit isa, wala man lang kaalyado ni Digong. Ano ito? Wala man lang kahit isa. Ano gusto nyong ipakita sa amin dito? Ipaalam na lahat ng kaalyado ni Digong hindi nakatanggap ng korupsyon? Hindi gumawa ng korupsyon? Wala mga natanggap, gano'n? Doon sumasabit yun ang hindi ka panipaniwala Sana man lang nagsabit kayo para medyo maniwala kami. Ano ba yan? Pari natin. Para bang pagdating sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pagdating sa ganito, pagdating sa ganyan, laging ang involved, First Family, si First Lady, si Pangulong Bongbong Marcos, pagdating sa mga bisyo. Pagdating sa pamilya Duterte, ay walang mga bisyo, mga disente. Tignan nyo nga tignan nyo nga larawan ng First Family, tsaka Family Duterte. Kung sino ang talagang mga mukhang may bisyo. Minsan nakikita yan sa mga itsura, sa galaw, sa mga ginagawa. Sabi ko nga mga kababayan, kung iisipin mo, pag masdan mo, titignan mo, mas may ginagawa pang kalokohang bisyo ito si Digong kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong, minura ang Diyos, minura si Pope Francis. Mura dito, mura doon. Nangahalik ng babae sa entablado. At kung ano-ano pa ginagawa sa harap ng kamera. Mga senyalis yun na may bisyo. Wala sa tamang pag-iisip. Ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Tulad ng pagdedirty
sign, dirty finger sa harap ng camera na ginagawa ni Digong. Eh, mas mukha pang... ha? Ay, sige, tapatan. Halimbawa, may manliligaw sa anak ninyo. Karakter ni Pangulong Bongbong Marcos, karakter ni Digong. Sino pagkakamalan yung adik? Sige, yung totohanan. Ha? Magulang kayo, may nanliligaw sa anak niyong babae. Ang nanliligaw si Pangulong Bongbong Marcos, ganun ang karakter niya. Tapos may nanliligaw din pangalan Digong, ganun ang karakter niya. Nangmumura ng Diyos, minura si Pope Francis, mura dito, mura doon, nag-FU sign sa camera, nangahalik ng babae sa entablado. Sino pagkakamalan yung adik? Si PBBM, si Digong. O, tapatan. Totohanan lang, real talk. Huwag niyo sabihin si Pangulong Bongbong Marcos. Totohanan lang. Di ba? Si narinig niyo ba kay Pangulong Bongbong Marcos na tulad na sinabi ni Digong na mayroong ginahasa na madre doon sa Davao na taga-Australia? Dapat nauna raw siya. Dapat nauna raw ang mayor. Sige nga. Tapos sasabihin pa nila bakla tuloy, sorry po. Ni Harry Roque na dapat daw magpa-check itong si PBBM baka wala raw sa tamang pag-iisip. Yung mga ganong asal ni Digong, yun ang nasa tama. Yun ang nasa tama. Yung ganong karakter pananalita ni PBBM, yun ang wala sa tamang pag-iisip. Ganon na ngayon. May kalokohan yan. Manay tuloy. Mr. Roque. Tuloy natin. Mag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Saldico, negosyante rin naman siya di ba? So may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman doon sa corruption sinasabing o sa flood control. Skandal. Kaya ako din mismo, hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala. Naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin mangyari yung gano'n. Ayan ho mga kababayan palakpakan ho natin itong itong programa ng 2x2, yung kanyang partner. Pati ito ho si Anthony Taberna, mga kababayan. Kumbaga binigyan niya ho ng konting utak. Etong si Mike Defensor. Kumbaga ginising niya ho ang matagal ng nilulumot ng Sebo na utak ni Mike Defensor, mga kababayan. Palakpakan natin itong 2x2. Wala naman talaga sa hulog ito, mga kababayan. Itong si Atty. Baligon. Ang daming butas. Halos lahat ho ng pinupuntahan niyang TV News Network. May butas. Doon lang ho ito hindi nagkabutas. Doon sa in-interview ho ng Banateros. Nagbubulahan sila doon Nagbubulahan sila doon, mga kababayan. Pakinggan nyo to. Dito lang malalaman mo nagsisinungaling. Pakinggan nyo, With regard to the $2 million, that you said yesterday that it... Interview rin to, sa isang TV News Network. Lahat nga ito may butas Saka nakakita ng abogado, namamati ng mga news anchor. Abogado ka, dapat ikaw ang nagdadrive ng usapan nyo. Di ba? Nangyayari rito, abogado ka, halos lahat ng napupuntahan mong TV News Network na nag-interview sa inyo ng mga radio broadcaster, news anchor, tulad nila Ted Pailon at kung sino-sino pa. Ikaw ang naidadrive. Ikaw ang nabubutasan, ikaw ang nako-cross-examine. Ano yun?
Ha? Mahinang klase kang abogado, bata. Ha? Ay, pagka ganyang nakikita kang mahina, makipag-usap, ay, nako. Ha? Baka walang kliyenteng kumuha sa'yo, sir. Ha? Ay, pakinggan nyo rito. Was turned over to Trillanes for the use of the ICC investigators. Pakinggan nyo, ha? I also never said that you said that it was given to them. That's what I was asking, whether it was given to them or whether it was used for their spending. That's why po, I wanted to clarify a while ago your factual premise. There is nothing in the affidavit, and I did not say anything to the effect that the $2 million were turned over to Trillanes or were given to the ICC investigators. O, ayan, ha? Hindi raw nakasulat sa affidavit at hindi niya rin sinabi sa press con na yung perang $2 million binigay at inabot kay dating Senador Antonio Trillanes para gastusan or ponduhan ang mga ICC investigator na pupunta dito sa Pilipinas. Wala raw siyang sinabi, hindi niya raw binanggit, at hindi raw nakalagay sa affidavit. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. of 2023. Ito na yung press con niya. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila Oh. na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Pakinggan nyo. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Ulit. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na Hay nako mga kababayan. Bilang abogado, sir, Attorney Baligon, dapat ang memorya mo mataas ang kalidad porsyento. Kasi dapat alam mo kung ano yung mga sinasabi mo ng Lunes, Martes, Miyerkules para pag may kumausap sa'yo ng Huwebes, Biyernes, hindi maging conflict doon sa mga binitaw mong statement ng Lunes, Martes, Miyerkules. Ha? Kasi alam nyo mga news anchor, mga radio broadcaster, hindi na tulad dati na nagbabalita na lang. Nung panahon ng 80s, 90s, nagbabalita lang eh. Iba na ngayon. Parang mga, abogado na. Ha? Matik-matik ka rito, sir eh. Oh? Masasabi mo dyan? Ano, AI? Mahina ka, bata. Ha? Mahina ka. Walang kukuha sa inyo pag ganyan. Ha? Isipin mo, ulitin ko, abogado ka. Dapat, kung i-interview ka ng mga iba't ibang news anchor, radio broadcaster, mga iba't ibang TV news network, dapat, ikaw ang nagdadrive ng usapan ninyo. Hindi ka basta-basta mamamating ganito. Anong nangyayari? Halos lahat ng napupuntahan mo na TV news network na ini-interview ka,
nabubutasan ka, namamati ka. Ikaw ang idinadrive. Ha? Ikaw ang naiimbestigahan. Ha? Ikaw ang namamate. Ikaw ang kinocross-examine. Wala ka. Ha? Ano masasabi nyo, mga DD-shit? Nakakahiya ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.